Nagutom ako bigla. Kakain muna ako ng konti bago umalis. Ay, anak, mamaya na. Mamaya na, anak. Sige na. Hindi na Hatid mo na ako. Hindi ko na kaya na Gutom na ako. Kahit konti lang, kahit konti lang. Huwag na, mamaya na, anak. Ano ka? Bali ka na. Okay. Mario! Huwag na, anak. Mario! Ano? Huwag mong kakainin yan. Bakit? Bakit? Huwag mong kakainin to. Gutom na ako. May lason to para sa daga. Lason yan para sa daga. Nilagay ng mama mo dyan. Para lasunin tayo. Hindi ho ba, ma? Tama ako? Ay. Ay, teka. Sorry, sandali. Para lasunin ako. Kaya pinipigilan niyo yung anak ninyo kumain. Tama ba, Nay? Kung makikinig siya sa asawa mo, sinungaling yan. Sinungaling ka! Dalawang mata ko, doon ako sa likod ninyo, nakita ko nilalagay ninyo, binubudbud nyo, hinalo nyo pa. Teka, Nay. Bakit ba kailangan umabot pa sa ganito? Kailangan pang humantong na kailangan yung lasunin yung asawa ko? Sige, Nay. Ihatid ko na kayo. Klase kayong tao. Sobra na yung gulong dinala nyo dito sa bahay ko at sa pamilya ko. Halika na. Nay. Rochelle ka. Pasensya ka na, ha? Wala akong may papakain sa'yo. Hindi na kasi ako nakapagluto. Nag-aalala ako sa inyo na Hindi na kayo nagre-reply sa akin Alam nyo, Nay. Nung namatay si tatay, ganyan na kayo. Hindi nyo na inaalagaan ang sarili ninyo. Kukulong kayo sa kwarto. Pinilit namin kayong tumira kasama namin, pero ganun pa rin, Nay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para tulungan kayo. Nang namatay ang tatay mo. Parang para sa akin, wala na rin akong buhay. Tuwing umaga noon, pag nagigising siya, siya ang una ko nakikita. Hindi ako sanay na wala na siya. Parang wala na saysay ang buhay ko, anak. Sa totoo lang, hinihintay ko na lang ang oras ko. Aminado naman na naging dugyot ako. At sa asawa mo na ibuntun ko ang gamit. Nay, delikado yan. Halika na. Daling kita sa ospital. Delikado yan. Halika na. Halika. Delikado yan. Delikado yan.